GCash versus Maya versus GoTime sa 2026. Alin ang pinakamagandang lagyan ng pera? May GCash ka, may Maya ka, at may GoTime ka rin. Pero kapag may extra kang 10,000, 50,000 o 100,000, saan mo ba talaga dapat ilagay? Sa GCash ba dahil pinaka-convenient? Sa Maya dahil mataas ang possible interest? O sa GoTime dahil simple gamitin? Karamihan, kapag nakakita ng mataas na percentage, automatic iniisip na yun ang best option. Mas mataas ang interest, mas malaking kita. Parang obvious na choice, di ba? Pero ang totoo, hindi ganoon kasimple ang digital banking. May base interest, bonus interest, promo rate, missions, spending requirements, at balance limits. At minsan, yung may malaking percentage sa ads ay hindi pala applicable sa buong pera mo. Minsan naman, kailangan mong gumastos muna bago mo ma-unlock ang higher rate. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung alin ang mas practical para sa everyday spending, emergency fund, short-term goals, at regular savings ngayong 2026. At bago matapos ang video, bibigyan din kita ng simple setup kung paano mo pwedeng gamitin ang tatlong apps nang sabay nang hindi nagiging magulo ang pera mo. Pero una sa lahat, hindi porket nasa financial app ang pera mo, automatic savings account na iyon. Ang GCash Wallet at Maya Wallet ay mainly para sa payments, load, transfers, at online shopping. Iba iyon sa actual savings deposit. Sa GCash, kailangan mong ilipat sa GSave. Sa Maya, kailangan nasa Maya Savings o personal goals. Sa GoTime, pwede mong ilagay sa GoalSave. Mahalaga ang difference na ito dahil magkaiba ang purpose ng wallet at savings. Ang wallet ay para sa perang kailangan mong gamitin anytime. Ang savings account ay para sa perang gusto mong itabi, palaguin at protektahan mula sa impulsive spending. Simulan natin sa GCash. Ang biggest strength ng GCash ay convenience. Halos lahat gumagamit nito para sa bills, padala, QR payments, load at online checkout. Kapag may kailangan kang bayaran, mataas ang chance na may GCash option. Kapag may kailangang padalhan ng pera, madalas GCash number agad ang hinihingi. Kaya para sa daily transactions, mahirap talunin ang convenience nito. Pero pagdating sa savings, hindi iisa ang rate sa GSave. May iba't ibang partner banks at bawat isa may sariling interest, limits at rules. Kaya bago ka maglagay, i-compare mo muna ang available options. Hindi porket lahat silang nasa loob ng GCash app ay pareho na rin ang benefits. Tandaan na same app, different bank, different result. Ang problem lang, sobrang dali ring galawin ng pera. Kapag magkatabi ang savings at spending money, madaling sabihin na, kukunin ko lang muna itong 1,000, ibabalik ko sa sweldo. Kaso madalas ay hindi na bumabalik. May bagong sale, may bagong gastos, may biglang food delivery. At bago mo mapansin, nabawasan na naman ang dapat sana ay pang emergency fund mo. Kaya mas okay na gamitin ang GCash wallet para sa transactions lang. Lagyan mo ng enough para sa bills, load, transfers at daily expenses. Yung ayaw mong magastos, ilipat agad sa GSave. Mas okay din kung may sarili kang rule. Halimbawa, kapag sumobra sa 5,000 ang wallet balance mo, automatic mo nang ililipat ang excess sa savings. Punta naman tayo sa Maya. Kung interest earning potential ang usapan, Maya ang madalas na pinaka-exciting. Although may base interest ang Maya Savings, pero pwede itong tumaas kapag nakumpleto mo ang certain missions tulad ng bills payment, QR purchases, card transactions, at ibang eligible activities. Para sa maraming users, attractive ito dahil parang nare-reward ka sa paggamit ng app. Pero may catch. Hindi automatic ang pinakamataas na rate ang ibibigay sa'yo. May spending requirements, balance cap, at promo period. Kaya tanungin mo ang sarili mo kung talagang kailangan mo bang gawin ang transactions na ito o gumagastos lang ako para ma-unlock ang bonus interest. Halimbawa, bumili ka ng worth 5,000 pesos na hindi mo kailangan para lang tumaas ang rate. Kahit kumita ka ng additional interest, talo ka pa rin dahil mas malaki ang unnecessary spending mo. Hindi savings hack ang tawag doon. Extra gastos iyon na may maliit na reward. Pero kung ginagamit mo na talaga ang Maya para sa bills, groceries, subscriptions, at daily purchases, pwedeng sulit ang boosted rate. Ang tamang strategy ay gamitin lang ito sa expenses na ginagawa mo na talaga. Huwag gumawa ng bagong gastos para lang ma-hit ang mission. May personal goals din ang Maya para sa travel, tuition, emergency savings, gadget fund, o holiday budget. Maganda ito para sa mga taong mas motivated kapag may specific target. Mas iba ang feeling kapag nakikita mong travel fund 70% complete kaysa sa isang malaking balance na walang malinaw na purpose. Pero kapag may nakikita kang mataas na percentage, basahin ang mechanics. Minsan tiered ang computation kaya hindi buong balance ang kikita sa highest rate.
Pwedeng iyong first portion ng savings ay nasa lower rate, tapos iyong next portion lang ang papasok sa higher tier, kaya huwag agad mag-assume na buong pera mo ay kikita sa pinakamataas na advertised interest rates nila. Ngayon, pag-usapan natin ang GoTime. Kung ang Maya ay para sa taong mahilig mag-optimize, GoTime naman ay para sa taong simple lang ang gusto. Sa Goal Save, may base interest at walang missions. Walang kailangan gastusin para ma-maintain ang rate. Maglalagay ka lang ng pera, then iyon na. Pwede ka rin gumawa ng multiple Goal Save accounts para sa emergency fund, tuition, travel, insurance, home repair o big purchase. Maganda ito dahil malinaw kung para saan ang bawat pera at mas mahirap itong magastos nang hindi sinasadya. Halimbawa, pwede kang magkaroon ng separate goal save para sa 1-month emergency fund, annual insurance payment, at Christmas budget. Kapag hiwalay kasi ang goals, ay hindi mo kailangang manghula kung magkano ba talaga ang pwede mong gastusin at magkano ang bawal galawin. Hindi man GoTime ang may pinakamataas na possible rate, pero straightforward ito. Walang confusing missions at walang monthly spending target. At para sa taong madaling ma-stress sa mechanics at promo conditions, malaking advantage ang simplicity. Maganda rin na hindi nakahalo agad ang goal save sa everyday spending balance. Kaya hindi mo laging nakikita ang buong savings mo tuwing bubuksan mo ang app para magbayad. Maliit na bagay lang iyon, pero malaking tulong sa spending behavior mo. Kapag hindi mo laging nakikita, mas mababa ang temptation na galawin ito. Pero hindi lang interest rate ang dapat mong tingnan. I-check mo rin kung may transfer fee kapag inililipat mo ang pera mo. Hindi kasi lahat ng transfers ay libre. Sa GCash, may 10 peso fee ang InstaPay transfer papunta sa ibang bank o e-wallet. Sa Maya Savings, 10 pesos din ang InstaPay transfer. Sa GoTime naman, libre ang first 20 InstaPay transfers bawat buwan, pero may 9 peso fee na kapag naubos mo ang free transfers. Mukhang maliit lang ang 10 pesos. Pero kung madalas kang palipat-lipat ng pera, pwedeng mabawasan ng fees ang interest na kinita mo. Kaya kung may bayad bawat transfer, mas practical na ilipat ang pera ng isang bagsakan kaysa maraming maliliit na transactions. Isa pang dapat tandaan, hindi mo matatanggap ng buo ang advertised interest dahil may 20% tax ang interest income mula sa bank deposits. Halimbawa, kung may 10,000 pesos ka na kumikita ng 3% per year, around 300 pesos ang gross interest mo pagkatapos ng isang taon. Pagkatapos ibawas ang tax, around 240 pesos na lang ang net interest. Ibig sabihin, nasa 20 pesos lang kada buwan ang average na kinita ng 10,000 pesos mo. Mas malaki pa ang nagastos mo sa isang impulsive purchase, unused subscription, o unnecessary food delivery kaysa sa interest na kinita ng pera mo. Kaya bago habulin ang pinakamataas na interest, ayusin muna ang spending habits at iwasan ang unnecessary fees. Dahil maliit lang ang silbi ng mataas na interest kung mabilis mo rin itong nauubos sa charges at impulse spending. So alin ang masuggest ko? Kung everyday transactions, bills, load at padala ang priority mo, practical ang GCash. Pero huwag mag-iwan ng malaking amount sa wallet. Ilipat ito sa tamang GSave option. Kung gusto mong i-maximize ang interest at willing kang bantayan ang missions, promos at limits, magandang option ang Maya. Basta huwag kang gagastos ng extra para lang habulin ang bonus rate. Kung gusto mo ng simple, predictable at madaling paghiwa-hiwalayin ang savings goals, GoTime ang pinaka-straightforward. Pero ito ang malupit, hindi mo kailangang pumili ng isa lang. Pwede mong gamitin ang GCash para sa daily transactions, GoTime para sa emergency fund at planned expenses, at Maya para sa higher interest opportunities. Hindi ito naman kasi ito loyalty contest, hindi mo kailangang maging Team GCash, Team Maya o Team GoTime. Ang goal ay gamitin ang bawat app ayon sa strength nito. Pwede kang gumawa ng simple system. Sa GCash, maglagay lang ng pang-isang linggong expenses. Sa GoTime, ilagay ang emergency fund at sinking funds. Sa Maya, ilagay ang extra savings na gusto mong bigyan ng higher earning potential. Kapag malinaw ang purpose ng bawat account, mas madali mong makikita kung saan napupunta ang pera mo. Mas mababa rin ang chance na magamit mo ang emergency fund para sa Shopee sale o weekend gala. Pagdating naman sa safety, huwag ilagay lahat ng emergency money mo sa isang app. Tandaan na kahit okay ang app, pwedeng magkaroon ng temporary problem na wala kang control. Magandang may backup account ka. Halimbawa, 70% ng emergency fund mo ay nasa main savings app at 30% sa backup bank. Huwag ding mag-share ng OTP, mag-click ng random links, o gumamit ng madaling hulaan na PIN. At kapag may tumawag na nagsasabing kailangan nilang malaman ang OTP mo para ma-secure ang account, scam iyon. Walang legit bank employee ang hihingi ng OTP. Sa huli, hindi mo kailangang magsimula sa malaking amount.
Kahit 500 pesos o 1,000 pesos lang bawat payday, magandang simula na iyon. Ang mahalaga, consistent kang nag-iipon at hindi mo basta ginagalaw ang pera para sa mga bagay na hindi naman kailangan. At kung gusto mong gumawa ng Maya account, may registration link akong inilagay sa description ng video. I-click mo lang ang link para makapag-register. Ikaw, saan mo nilalagay ang savings mo ngayon? GCash, Maya o GoTime? I-comment mo sa ibaba kung alin ang gamit mo at kung ano ang experience mo rito. I-like mo ang video na ito kung nakatulong sa iyo at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang practical content tungkol sa pera, negosyo, skills, investment at pag-asenso. At kita-kita ulit tayo sa susunod na video.